if you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side now. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Deep down I know you're strong. Give them hell, baby, prove them wrong. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. I know you'll get up again. Better stand up tall, I know you can be brave, brave, brave. Naiinip na ako. Ang tagal na natin na hindi nakakalabas ng bahay. Dahil nga kitang-kita nyo naman at siguro naman lahat tayo ay naapektuhan ngayon ng malakas na ulan at mga baha dito sa paligid natin. Tapos wala na talaga akong magawa at sobrang bored na ako dito sa bahay. Kaya naisipan ko na lang na gumawa ng video. Tignan nyo na lang kung ano yung mga ginagawa ko dito habang naka-stay tayo dito sa bahay namin sa Malolos. Pakita ko na lang sa inyo yung paligid dito, kung gaano nakabaha dito sa ilang parte dito sa Dakila. And kung makikita nyo yung part na yon ay baha na rin. Buti na lang yung parte dito sa may bahay namin ay hindi inaabot ng tubig dahil medyo mataas. Ay mapalad tayo at nandito tayo sa safe na lugar, hindi kagaya nung iba na talagang sobrang lalim na ng tubig at inaabot na yung mga kabahayan nila. Ito yung baha na medyo malalim na rin, halos medyo hanggang dito naman na siya. Sana lang ay hindi na tumaas. Tapos dito sa paligid nung bahay namin ay medyo malalim na rin. Silipin natin yung part na gilid dito. Parang may ilog na rin dito sa gilid ng bahay namin. Good morning po. Silipin natin. Ayan, medyo mataas na rin dito. Parang may ilog na dito sa gilid ng bahay. Sana lang ay wag na magtuloy-tuloy dahil pagka tumaas pa ng husto yan ay baka abutin na rin tayo ng tubig. Buti na lang ay medyo marami-rami pang puno dito sa paligid ng lugar na tinitirahan namin. Kaya yun ang maganda, di ba? Pagka medyo maraming puno pa doon sa lugar nyo ay hindi talaga ganon tataas ng husto yung tubig. Kaya madalas na sinasabi ko sa inyo na pangalagaan natin yung kalikasan natin dahil oras na mawala na yung mga puno at halaman na yan sa paligid natin ay hindi na talaga natin mapipigilan ang pagtaas ng baha sa oras ng ganitong pangyayari. Samahan nyo muna ako dito sa bahay ha. Magkwentuhan muna tayo. Pero sa susunod naman, oras na maging okay na yung panahon, ay makakalabas na tayo. Ngayon kasi ay talagang hindi pa talaga safe. Kung makikita nyo naman sa news ay maraming landslide na nangyayari dun sa mga lugar na pinupuntahan natin. Bukod pa dun ay yung pagtaas ng baha sa mga kalsada ay sobrang lalim talaga. Buti na lang ay safe ang sasakyan natin na si Storm. Namimiss ko tuloy na matulog dito. Tumambay lang tayo saglit. Tapos ay pumasok tayo dun sa loob ng bahay. Inayos ko pa naman si Storm nung nakaraan dahil ang plano ko nga nitong linggo ay dapat magbabiyahe na tayo. Kaso ay di naman natin inaasahan, biglang may pumasok na bagyo dito sa atin. Yan yung mga
pagkakataon na hindi natin inaasahan sa buhay natin, di ba? Kaya ayun, mag-stay na lang muna tayo dito sa Malolos kasama yung pamilya ko at sulitin yung pagkakataon na nandito kami at sama-sama. At sana nga ay yung ibang mga tao dito ay nasa mabuting kalagayan sila, dahil yung iba ay inabot sila ng tubig, ng baha. Kaya ayun, sana safe sila at walang masaktan, dahil mahirap pagka ganitong kalikasan talaga ang bumawi sa atin, di ba? Higa muna tayo dito. Namiss ko ang amoy ng higaan natin. Bagong laba pa naman tong mga sapin natin. At dito sa unan, namiss ko nang matulog sa kabundukan at sa nature. Ngayon nagagalit ang kalikasan sa atin dahil nga sa ginagawa natin na pagkakalat, pagpuputol ng mga puno at pagbakbak ng mga kabundukan. Ito yung nagiging sanhi nun. Kaya dapat talaga maagapan na hanggat maaga. Inayos ko pa naman tong bagong lagayan natin. Akala ko ay magagamit na natin, pero okay lang rin naman. May dahilan naman kung bakit hindi tayo natuloy nung nakarang araw. Kasi baka kung natuloy tayo sa pag-alis natin, dun pa tayo sa bundok abutan, ay hindi safe yun. Yeah. Masok muna tayo sa bahay. Papakilala ko sa inyo yung bunso kong anak. Siguro naman yung iba sa inyo ay napanood na sa video yung aking bunso. Nandito kasi siya ngayon at nahiram ko siya. Hindi ko pa siya maisole dahil nga mataas yung tubig dun sa dadaanan. Ayun si Bim Bim. Ito nga pala yung bunso kong anak. Ayun, habang ganito yung panahon ay nagbabanding-banding lang kaming lahat dito. At minsan ay nanonood kami ng pelikula. Tamang Netflix lang kami. Sinusulit namin yung lamig ng panahon at maswerte nga tayo at hindi tayo inaabot ng tubig dito. Hindi ko na talaga alam kung ano yung gagawin ko at inip na ako dahil puro pag-upo lang dito sa laptop natin ang ginagawa ko. Tapos nag-aaral lang ako ng kung ano-ano na magagamit natin sa mga susunod na biyahe natin para mas makita nyo ng malinaw yung mga pupuntahan natin na magagandang tanawin sa susunod. Tapos may papakita pala ako sa inyo. May bago tayong baterya na magagamit natin. Ang tatak nga pala nito ay Telesin na stamina. Nalason tayo ni Direk Gino dahil ito yung gamit niyang battery. Tapos ang sabi niya ay matagal daw talagang malobat. Kaya ayun, buti na lang ay meron na rin tayo. Gagamitin natin to sa mga susunod na biyahe natin kung saan-saan. Tapos eto lang talaga yung ginagawa ko dito, men. Nanonood lang rin ako ng mga vlog ni Direk Gino, ni General, saka ni Kuya Boy P. Tapos tayo nga ay wala tayong upload. Kaya naisip ko na gumawa na lang ng video dito sa loob ng bahay namin. Dito tayo sa kahirean ni Kabebe. Ayun, bangus pala yung ulam namin ngayon. Tsaka may adobong manok. Adobong manok terno sa malamig na panahon. Ito ang aking mama. Nagluluto ng aming kakainin ngayong araw. At syempre masarap to dahil luto ng nanay natin eh. Lahat naman ng niluluto ng mga nanay natin ay talagang masasarap. Ngayon, alam nyo na kung bakit hindi ako sanay magluto. Dahil mama ko ang madalas nagluluto dito sa bahay. Pero mama, susunod turuan mo ako magluto.
sure. Yeah! Yeah, sure! Natin naman nanay ko, English pokening. Yeah, sure. Yeah, sure! Ayan, ganito lang yung ginagawa namin ngayon habang tayo ay binabagyo dito sa Pilipinas. Wala akong ginawa kundi busitin ng nanay ko dahil ito lang yung pagkakataon na magkasama ulit kami. Siyempre, matanda na rin si Mama. Ilan taon ka na, Ma? Magsi-68. O, di ba? Parang nasa 30 years old lang si Mama. Ano ba susawa natin? Suka. Ito pala. Ito nga pala ay masarap na katerno na mga prito. Itong sukang pinakurat, yung binili natin sa Baler, ang gagawin nating sausawan ngayon. Sa gabi ito, wala? Parang 50 pesos lang ata ang bili ko sa isang ganito, tapos matagal nyo na rin siyang gagamitin. Eh nagustuhan kasi nung anak kong panganay, kaya nung nakaraan may nadaanan tayo ay bumili na ako. And sausaw natin dito sa sukang pinakurat ang pritong isda na luto ni Kabebe. Ito, may sopas pa. Ayoko na, sawa na. Dami na nakain ko. Kagabi bago ako matulog kumain po ulit ako ng sopas. Kahapon kasi ay nagsopas si Mama. Tapos yun yung kinain namin. Hanggang matulog ako ay hindi ko tinantanan. Dahil alam mo naman na masarap ang sopas pagka ganito yung panahon na malamig. Ano yun? Oh, saan ka pupunta? Dahan-dahan, baka madulas ka. O, pa-experience natin sa kanya na lumusong sa baha. Safe naman yan kasi nakabota si Bimbim natin. Pasubukan lang natin sa kanya para habang bata siya ngayon ay matry niya rin na maglusong sa mga baha na ganito dahil nung kabataan ko dati ay na-experience ko to. Tara! Oh! May konting baha kasi dito kaya palusungin natin si Bim Bim. Ayun na, dahan-dahan lang. May mga ilang parte dito sa street namin na pinasok na talaga ng tubig. Buti na lang ay hindi ganun kadumi yung tubig na nandito ngayon. Dahil kita nyo naman at kitang-kita naman yung ilalim nitong kalsada. Kumpara dun sa iba na kulay tsokolate na talaga yung tubig dun sa lugar nila. Siguro dahil nga medyo marami pa rin ang kapunuan dito at mga ganitong damo kaya kahit papano ay napifilter niya yung mga madudumi. Lusong! Ano, okay ba? Kamusta pakiramdam? Okay lang. Pupunta tayo dito sa favorite naming tinatambayan ng anak ko tuwing umaga pag nandito siya sa akin. O, wag mong hawakan yung tubig ha. Baka madumihan ka. Nakakamiss din maglulusong sa bahang ganito. Puro kasi ilog ang pinupuntahan natin, yung talagang malinis yung tubig. Mamaya naman pagka uwi natin sa bahay ay maghuhugas na tayo para safe dahil minsan ay umiihi yung mga daga. Pagka may bukas tayo na sugat sa katawan natin ay baka pumasok doon yung bakterya o kung anumang sakit na yon. Kaya pag nalulusong kayo ng baha ay siguraduhin yung maghugas agad kayo pagka uwi nyo ng bahay. Napaka bibo rin ano, manang-mana sa daddy nyo eh. Mahilig to magkikembot eh. Gusto nyo bang makita si Mame na kumembot? Namimiss ko na talaga magpunta sa nature, Mamen. Tapos namimiss ko na rin mag-edit. Kaya nga, ayun, gumawa na lang ako ng simpleng vlog natin ngayon para kahit papano ay makapag-update rin ako sa inyo. At sana nga lahat kayo ay safe ngayon. May tubig na sa boots ko. Mamaya ay maghugas ka rin pag uwi. Baka mamaya ay may pumasok dyan na kung anong trend.
Lagot ka. Patay. Dito yung madalas na tinatambay namin pagka umaga. Ngayon ay medyo marami na rin yung kabahayan dito, hindi kagaya ng mga nakaraan na kokonti pa lang. Ngayon medyo marami na yung bahay. Yung part na to dati ay bukid lang yan. Dito kami madalas tumatambay nung anak ko. Kaso yun nga, pag tumatagal talaga yung mga looban na ganito ay napupuno na ng bahay. Hello! Sexy! Oh, paano? Paano daw? Paano daw yung kimot mo? Oh! Tara, punta tayo dito sa... Ay, medyo ano, bimbim. Parang medyo maburak dito. Ayan, anong ginagawa nyo? Ay, nanghuli sila ng isda. Ayun! May mga isda silang inuhuli dito sa baha. Nasaan yung isdang nahuli nyo? Ha? Nakatago. Mga nahiya pa yung mga bata tiga dito sa amin eh. Ayan oh. Ito yung masarap, yung na-enjoy nila yung kabataan nila. Pagka baha ay naglalaro sa labas ng bahay. Ayan, kaya pinasusubukan natin dito sa bunso kong anak yung ganitong buhay. Kahit pa paano, nakatambay na tayo sa semi-nature. Oh, ano yun? Ano yun? Ay, parang uod ata yan. Tapos meron pa ditong caterpillar. Ayun, daig pa ako ng ano kung ano tawag dito sa nakikita naming bulate. Caterpillar ba tawag doon? Wow. Ano yun? Ano gagawin mo? Ay, meron din. Hindi ko alam kung makakabuo tayo ng vlog sa ginagawa natin. Medyo naninibago ko. Dahil nandito lang tayo sa tabing bahay namin. Malapit dito sa amin. Ano yun? Ano yun? Oh! Enjoy ka naman. Ha? Happy? Kiss mo si daddy. Isa pa, isa pa. Sarap bawing-bawi eh, no? Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Pag caterpillar, nagiging butterfly. Oo naman, nagiging butterfly yun. Ano ba kinakain ng mga caterpillar para maging butterfly sila? Ayun! Ah, yung mga dahon-dahon. Wow, galing mo naman. Daig mo pa si daddy. Akala ko ang kinakain ng caterpillar ay mga kanin. Medyo lumalakas na naman yung ambon, kaya sumilong muna kami dito sa may puno. Nakalimutan natin magdala ng payong. Akala ko kasi ay hindi uulan dahil kanina ay medyo nawala-wala na. Kaya dito muna tayo, magpatila muna tayo, tapos ay umuwi na tayo sa bahay, di ba? Sarap talaga ng kape pagka ganito yung panahon, ano? Yung malamig. At ayun na nga, nandito na tayo sa bahay ulit. Tapos pumunta ako dito sa loob ni Storm dahil nga sobrang nami-miss ko ng tumambay dito. Alam niyo naman na ito na yung nagiging tahanan natin sa bawat biyahe natin. At ayun na nga, gusto ko lang din na mag-update sa inyo at ipaalam na okay lang rin ako. At sana kayong lahat sa mga makakapanood dito na kamamay natin, at kung bago ka dito sa channel natin, sana ay safe kayo ngayon at ligtas kayo ng mga kapamilya mo. At sana naman ay mag-comment kayo
sa YouTube natin, dito sa video i-upload natin na save kayo para hindi rin ako mag-alala dahil syempre mahalaga na rin kayo sa akin. Parte na kayo ng buhay ko at syempre kasama ko kayo palagi sa travel na ginagawa natin, kaya kung pwede lang ay mag-comment kayo na okay lang kayo kung nasaan man kayo ngayon. Kaya madalas kong sinasabi sa inyo na ingatan natin yung kalikasan dahil oras na nasira yan ay ganito na nga yung mangyayari. Unti-unti ay pinuputol kasi yung mga kapunuan, nawawala na yung mga bukid na dapat ay humihigop ng mga sobrang tubig pag may ganitong sakuna. Kaya ayun, sana ay pangalagaan pa natin ang kalikasan hanggat maagapan pa. Ay gawin na natin yan hanggat maaga dahil nakita nyo naman kung ano nangyayari sa atin sa ganitong panahon at ganitong sitwasyon. Grabing baha dahil nga wala nang humihigop ng tubig, wala na yung mga puno, tapos yung mga kabundukan ay binabakbak din, kaya nararanasan natin yung mga ganito. At ayun na nga, sobrang haba na nitong vlog natin. At mag-comment din kayo kung gusto nyo pang gumawa si Mami ng mga simpleng video na ganito, na kwentuhan lang muna tayo dahil hindi pa nga tayo makakaalis. Pero huwag kayong mag-alala, sa oras na humupa tong bagyo na to at mawala na ay aalis ulit tayo. Pero sa ngayon ay sulitin muna natin yung mga oras natin na kasama ang pamilya natin. At mag-iingat kayo palagi.